Abril 1999, alas 10 ng umaga, abalat na sa bukid ang ilang magsasaka sa Santa Rosa, pero bigla nang umalingaw-ngaw sa bukirin ang sunod-sunod na putok ng baril. 3, 4, 5. Malalakas ang bawat putok sa gilid ng irigasyon, kung saan ang karaniwang maririnig lang ay kuliglig at lagaslas ng tubig. Napalitan iyon ng sigawan at takbuhan. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting lumapit ang mga magsasaka mula sa kanilang mga pilapil. Sa takot at kaba, dahan-dahan nilang inusisa ang pinanggalingan ng putok. Isa sa mga magsasakang iyon ang unang napasigaw nang makita ang bangkay ng isang lalaki. Nakatihaya sa putikan, basang-basa ng dugo at may tama ng bala sa dibdib. Si Marco de la Cruz, 26 na taong gulang. Matipuno, palatawa at kilalang siga-siga sa lugar. Pero sa araw na iyon, wala na ang yabang niya, wala na ang ngisi niya. Sa katahimikan ng irigasyon, isa na lang siyang malamig na bangkay na iniiyakan ng kanyang mga kamag-anak. Sa umpisa, mabilis ang naging usapan ng mga tao. Baka raw away lang sa patubig. Karaniwan na kasi ang bangayan sa irigasyon kung sino ang unang magpapatubig, kung sino ang nagbara ng tubig, at kung sino ang nang-agaw ng linya. Para sa marami, simpleng ganti lang iyon ng galit na magsasaka. Pero nang dumating ang mga pulis at sinimulan ang investigasyon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi pala simpleng alitan sa patubig. Lumabas sa mga bulong-bulungan at tsismis sa baryo na si Marco raw ay sumausaw sa may asawa ng may asawa. Hindi tubig ang pinaglabanan dito. Kapirasong laman ng langit pala ang pinag-awayan. Napag-alaman ng pulis na si Marco ay matagal nang naging kalaguyo ng isang babaeng may asawa. Isang sikretong hindi dapat nalalaman ni Numan, pero sa mga ganoong kwento, walang lihim na nananatiling lihim. At sa gabing nauna, bago siya mamatay, may tao raw na naghahanap sa kanya, at ang taong iyon ay ang asawa ng sinasawsawan niya. Kaya iyon ang may motibo ng galit sa kanya. Tila malinaw, hindi tubig ang pinagmulan ng dugo sa irigasyon, pagtataksil, selos at paghihiganti. At dito na magsisimula ang kwento ng eskandalo, babae at kamatayan. Sa Santa Rosa, bago mamatay si Marco, kilala siya bilang batang siga. Angas, matapang, palaging nakikipag-inuman at laging may dalang yabang sa katawan. Pero kahit siga siya, may mas malaki at mas kinatatakutang siga pa sa lugar, at iyon ay si Albert, o mas kilala sa baryo bilang Dikong Albert. Si Marco de la Cruz, 26 na taong gulang, ay sanay sa rambol, barkada at babae, palasuntok, palasagot, at hindi marunong tumiklop kahit kanino. Pero pagdating kay Dikong Albert, kahit siya ay hindi makaporma. Dahil kung si Marco ay siga lang, si Albert ay siga na may tunay na kargada. Si Dikong Albert ay nasa edad 36, matipuno, tahimik pero mabagsik, at kilala bilang dating may koneksyon sa NPA. Hindi man mapatunayan, pero bulong-bulungan na kaya siya galaw-alis, walang takot at may koneksyon sa armas ay dahil nasabak na raw ito sa bundok. Kaya kung gumalaw siya, para bang sanay pumatay at sanay sa gulo. May dala itong Magnum revolver. Hindi para magyabang, kundi para manakot at magpaalala na sa baryo nilang tahimik, siya ang hindi dapat kinakalaban. Ugali niya ang dumaan sa tindahan, tumitig sa mga tao, at kahit walang ginagawa ang iba, natatakot na agad. Hindi dahil iginagalang siya, kundi dahil takot sila sa pwedeng mangyari kapag sumalubong ka sa tingin niya. May record na rin si Albert. Nakaaresto na siya sa kasong panguhold up sa bus, tangkang pagnanakaw at pananakit. Pero dahil sa impluwensya at takutan, nakakalusot at laging nakakalaya. Kaya nang lumabas ang usapan na si Marco ay naging kalaguyo ng isang babaeng may asawa, at ang asawang iyon ay si Lisa, misis ni Dikong Albert, hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Kapag asawa ni Dikong ang kinalabit mo, sigurado akong bala ang kabayaran. Kung si Albert ay sigang kinatatakutan, ang asawa naman niyang si Lisa ay kabaligtaran, tahimik, mahinhin at laging nakayuko kapag may tao. 24 na taong gulang si Lisa.
walang trabaho, at full-time na ina sa dalawa nilang anak, ang panganay na 7 taong gulang at ang bunso na 5 taong gulang. Sa mata ng karamihan, isa siyang simpleng may bahay na walang sariling mundo, kundi ang bahay ni Albert at ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Tubong Pampanga si Lisa. Doon siya lumaki bago mapadpad sa Nueva Ecija. Pero tulad ng lahat ng kwento at tsismis sa baryo, hindi agad naniniwala ang iba. Hindi nila alam kung paano aabot sa ganoon. May kumalat na malalaswang kwento tungkol sa kanya. Marami ang nagsasabi na napulot lang daw ni Albert si Lisa sa isang bahay aliwan at dati raw itong nagtatrabaho bilang GRO o pokpok sa isang club. Hindi malaman kung totoo o gawa-gawa lang ng mga inggitera. Pero ang chismis ay chismis, isang apoy na hindi mapapatay kahit walang hangin. Subalit may isang bagay na sigurado. Wala ni isa sa mga nagchichismis ang may lakas ng loob na banggitin ito kapag nandyan si Albert. Dahil alam ng buong baryo, kapag si Dikong ang nainis sa'yo, hindi sermon ang matatanggap mo, kundi bugbog, baril o bala. Kaya ang mga tao tatawa at magchichismisan kapag malayo. Pero tatahimik at magyoyosi na lang kapag dumaan ang mag-asawa. Sa loob naman ng kanilang tahanan, hindi prinsesa si Lisa, kundi parang preso. Akala ng iba, masarap ang buhay niya dahil nakatira siya sa lilim ng siga. Pero ang totoo, kawawa siya kay Albert dahil sa kapraningan, selos at pagiging bugnutin ng lalaki. Madalas si Lisa ay nabubugbog, nasasabihan ng masasakit at napapahiya kahit sa harap ng kanilang mga anak. May mga gabing umiiyak si Lisa habang natutulog ang mga bata dahil sa takot at pagod. Pero wala siyang malapitan, walang pamilya sa lugar, walang kaibigan at walang boses. Ang tanging kasama niya, bawat araw ay takot, hiya at pananahimik. Kaya nang dumating si Marco, isang makulit, palatawa at malayang lalaki, doon unang sumilip kay Lisa ang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. At ang damdaming iyon, doon nagsimula ang apoy na magtutulak sa isang trahedya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hapon ng Hunyo, 1978, isang araw na wala namang espesyal, maliban sa katotohanang pagod na si Lisa sa paulit-ulit na buhay niyang puno ng sigaw, suntok at takot. Galing siya sa palengke, bit-bit ang pinamili, pawis at hapong-hapo. Papauwi na siya sa irigasyon na dinaraanan niya araw-araw nang biglang bumigay ang tsinelas niya sa pilapil. Napaupo siya sa putikan, napamura sa inis at muntik ng maiyak. Doon dumating si Marco. Pawisan, nakasando, may dalang itak galing sa kahan. Tumingin lang ito sandali tapos ngumiti ng may angas. Ayos ka lang? Sira na tsinelas mo biro nito. Hindi sumagot si Lisa, nahiya at yumuko lang. Pero si Marco, hindi umalis. Umupo rin sa gilid ng pilapil at tinulungan siyang tumayo. Doon unang tumama ang mata ni Marco sa mukha ni Lisa. Maganda, maputi, malinis at may lungkot na halata kahit walang sinasabi. Ako na. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Marco habang inaayos ang sintas ng tsinelas niya para itali pansamantala ang sirang tsinelas ni Lisa. Simple. Walang mali siya sa una, pero doon nagsimula ang unang koneksyon. Pagkalipas ng mga araw, naging pamilyar na sila sa isa't isa. Tuwing dadaan si Lisa sa irigasyon, nandoon si Marco. Nagbabatian, nagkukuwentuhan. Sa una, puro biro at simpleng kamustahan. Pero habang tumatagal, nagiging mas personal, mas malalim, mas delikado. Si Lisa, matagal nang uhaw sa lambing. Si Marco naman matagal nang malayo sa seryosong relasyon at madaling maakit sa mga mata ni Lisa. Mga matang puno ng lungkot at sigaw na hindi marinig. Lumipas ang mga linggo, naging kape. Pagkatapos ay naging merienda, hanggang sa naging tagpo sa kubo sa tabi ng bukid. At doon, tuluyang bumigay si Lisa. Sa piling ni Marco, natawa ulit siya, niyakap ulit siya, at naramdaman niyang babae ulit siya. Hindi bilang alipin, hindi bilang punching bag, hindi bilang katahimikan sa bahay, kundi bilang taong may halaga. Ang bawal ay naging romansa. Ang romansa ay naging init. At ang init, naging lihim na relasyon na tumagal pa ng 1 taon. Walang nakakaalam, o akala nila walang nakakaalam.
Oo, masarap ang bawal pero hanggang saan ka nga ba dadalhin ng pansamantalang kaligayahan? Dahil sa mga bayan tulad ng Santa Rosa, sa mga baryo nito, walang lihim na hindi naaamoy. At sa bawat halik na ninakaw, sa bawat gabing nakatakas si Lisa at sa bawat haplos na hindi para sa kanya, may isang pares ng matang matagal lang palang nakamasid. At ang matang iyon ay pag-aari ng lalaking hindi dapat niloloko, si Dikong Albert. Enero 1999, kahit malamig ang hangin sa Santa Rosa, mainit ang ulo ni Dikong Albert. Sa gabing iyon, pumutok ang balita na may ibang lalaki ang kanyang asawa. Pasado 9:00 nang marinig ng buong kapitbahayan ang sigawan, kalabog at iyakan mula sa bahay ng mag-asawa. Ayon sa mga nakarinig, galit na galit ang sigaw ni Albert habang paulit-ulit na nagtatanong ng, "Sino? Kaninong lalaki ka pumapatol, Lisa?" Kasunod noon, sunod-sunod na kalabog ng katawan sa pader ang narinig at ang iyak ng babae na humihingi ng awa. Ilang minuto pang nagpatuloy ang kaguluhan bago tuluyang natahimik ang bahay. Wala ni isang kapitbahay ang naglakas loob kumatok o sumilip. Kilala nila kung sino ang nasa loob. Si Dikong Albert Siga, armadong tao, may record ng pananakit, may koneksyon sa mga rebelde at walang kinatatakutan. Takot ang pumigil sa kanila. Ang bawat residente ay nagkulong lang sa bahay at nagkunwaring walang naririnig. Kinabukasan, nakita si Lisa na may pasa sa braso, sira ang labi at may bakas ng sakal sa leeg. Tahimik lang ito, hindi umiimik, hindi nakikipag-usap kahit kanino. May nagsubok magtanong pero umiwas lang siya. Kita sa mukha niya na bugbog ang katawan pero nakapagtataka. Hindi ginalaw ni Albert si Marco. Wala siyang hinabol, walang sinugod, walang pinagbabaril kahit alam niyang si Marco de la Cruz ang lalaking kinasama ng asawa niya. Sa halip, tumahimik siya at nagmasid. Iyon ang mas kinatakutan ng mga tao. Dahil kapag tahimik ang kriminal, mas delikado. Pinabayaan muna ni Albert si Lisa sa mga sumunod na linggo. Walang gulo, walang sigaw, walang suntok. Pero ayon sa source, calm before the storm yon. Sinusukat lang ni Albert kung magbabago ang asawa o kung may susunod pang pagtataksil. Dito na nagsimulang magplano si Marco. Lihim na pagtakbo, lihim na pagtatago, at balak na isama si Lisa at ang mga bata. Sa isip ni Marco, mas mabuting tumakas kaysa mamatay. Pero gaya ng sabi ng matatanda sa baryo, sa Santa Rosa, walang lihim na hindi naaamoy. Mula Enero hanggang Marso 1999, hindi na palagay si Dikong Albert. Kahit iniwan niya muna ang 2 anak sa tiyahin nito sa kabilang barangay, araw-araw siyang umiikot, nag-iimbestiga at gumagalaw kasama ang ilan sa mga kakilala niyang may impluensya. Hinanap niya si Marco at si Lisa sa mga karatigbayan, mga terminal at kahit sa palengke ng Kabanatuan. Pero sa 3 buwang iyon, wala. Tahimik. Parang naglaho ang dalawa pero hindi nagpadala sa emosyon si Albert. Sa halip, naging kalmado pero malamig. Alam niyang si Marco ay walang pera, walang koneksyon, at walang ibang kabuhayan kundi pagbubukid. Kaya paulit-ulit niyang sinabi sa mga kaibigan, "Relax lang, pag nagutom ang daga, lalabas din sa lungga." At tama siya. Abril 1999, maagang umaga. Kumalat ang bulong-bulungan. Bumalik si Marco to sa Santa Rosa. Pero wala si Lisa. Wala ang kabit. Ang sabi-sabi, hindi na nila nagkasama sa huling linggo ng pagtatago. Dahil wala ng pera at wala ng mauuwian, balik bukid si Marco. Balik sa dati. Balik sa lugar na hindi niya alam, may kamatayan na palang nakaabang. At ayon sa salaysay ni Dikong Albert nung nasa piitan na siya. Ganito pala ang nangyari. 10:00 ng umaga, nang matagpuan siya ni Albert sa Pilapil malapit sa irigasyon. Walang sigaw, walang rambol. Lumapit si Albert, mabagal ang hakbang. Matigas ang panga at malamig ang mata. Nakita ni Marco ang galit sa mukha ng lalaki. Hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya, huminga ng malalim at humarap. "Asan si Lisa?" Malamig na tanong ni Albert. Hindi sumagot si Marco. Ilang segundo ng katahimikan. Tanging hangin at lagaslas ng tubig ang naririnig. "Magtatanong ako ulit," sabi ni Albert.
Ngayon may panginginig na sa boses. Asan? Si Lisa? Sa halip na sumagot, ngumisi si Marco. Isang ngising may halong pagod, tapang, na parang nangiinsulto pa. Doon na pumutok ang emosyon ni Albert. Binunot niya ang kaniyang baril at itinutok sa dibdib ni Marco. Hindi pa man nakakahakbang palayo si Marco, pumutok ang unang bala. Tumama sa tadyang. Napaatras si Marco at napaluhod. Pero hindi pa tapos ang galit ni Albert. 1, 2, 3, 4, 5. Umalingaw-ngaw ang putok sa bukid. Hindi na nakasigaw si Marco. Puro dugo, puro lagapak ng bala sa laman. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang katawan sa putikan ng irigasyon. Hindi tumigil si Albert hanggang maubos ang bala. At sa huling putok, sumara rin ang istorya ng 1 taon ng pagtataksil. Pero isang tanong ang naiwan sa hangin. Nasaan si Lisa? Matapos, paulit-ulit na pagbabarilin ni Dikong Albert si Marco de la Cruz sa pilapil ng Santa Rosa, hindi na siya lumingon pa. Hindi na niya tiningnan ang bangkay. Hindi na niya sinuri kung humihinga pa. Sukbit pa rin ang baril sa kanyang kamay nang umalis siya. Naglakad siya palabas ng pilapil na walang tingginan at tuluyang lumayo sa bayan na dati ay hawak niya sa takot. Hindi na rin siya nagpaalam sa tiyahin na nag-alaga sa kanyang mga anak at hindi niya hinanap ang asawa niyang si Lisa. Para kay Albert, tapos na ang misyon at handa na siyang magtago sa dilim. Sa loob ng ilang minuto ng madugong pagkikita ng 2 siga na akala mo'y silang 2 lang ang may tapang, natagpuan ng mga magsasaka ang malamig na bangkay ni Marco sa tabi ng irigasyon. Mabilis tumakbo ang balita, mabilis ding rumesponde ang pulis, pero mas mabilis ang usapan ng taong bayan. Iisa ang pangalan na binabanggit ng lahat, Dikong Albert. Walang ibang may motibo, walang ibang may tapang, walang ibang may galit na kayang umubos ng bala sa katawan ng tao kundi siya. Naglabas ng warrant of arrest ang pulisya para sa kasong murder. Sinimulan ang malawakang manhunt operation. 3 buwan ang lumipas, tag-ulan, tag-araw, at balik tag-ulan. Pero hindi agad nahanap si Albert. Ayon sa investigasyon, tumakas ito mula Nueva Ecija at nagkubli sa Nueva Vizcaya sa isang bakanting lupain malapit sa kabundukan, pag-aari raw ng isang kaibigan. Doon siya nagtago sa isang kubo. Setyembre 1979, natunton din ng mga awtoridad ang pinagtataguan ni Dikong Albert. Walang engkwentro, walang putukan. Inaaresto siya ng pulis habang nakaupo sa papag, payat, pagod, at tila wala ng laban. Hindi na siya tumanggi, hindi na nagtangkang tumakbo. At sa harap ng mga investigador, malamig niyang inamin, "Oo, ako ang pumatay kay Marco. Karapatan kong ipagtanggol ang asawa ko, inirekomenda ng korte ang kasong murder. Dahil may intensyon, may motibo, at brutal ang paraan. Hindi sapat ang depensa ng selos o karapatan." Ayon sa report, hindi ito self-defense. Malinaw itong paghihiganti. Habang nakakulong si Albert sa municipal jail at inaayos ang paglilipat sa provincial custody, isang babae ang lumutang. Si Lisa, ang babaeng pinag-ugatan ng trahedya, biglang lumitaw. Tahimik, walang gulo, walang eksena. Kinuha niya ang 2 anak mula sa tiyahin ni Albert. Iisa lang ang sinabi niya, "Ako na ang bahala sa mga bata." Kinabukasan, nawala silang 3. Walang address, walang iniwang numero. Ang sabi-sabi ng mga nakakakilala sa kanya. Bumalik daw sa Pampanga. Wala nang sumunod na balita tungkol kay Lisa, kung nagbago ang buhay niya, kung may bago siyang nakasama, o kung habang buhay siyang binagabag ng nakaraan. At doon tuluyang nagsara ang kaso ng pakikiapid at pagtataksil. Kamatayan para sa isa, piitan para sa isa. Isang lalaking naghari sa takot, isang babaeng nagtago sa lihim, isang kalaguyong binayaran ng bala, at 2 batang lumaking walang ama. Alam ninyo mga kaibigan, sa opinyon ko lang, hindi kailanman tama na saktan ng babae. Dahil ang babae, hindi dapat pinagbubuhatan ng kamay. Tanging lalaking duwag lang ang nananakit ng asawa. Pero hindi rin lisensya iyon para sa babae na manlalaki. Kung sinasaktan ka, umalis ka muna. Layasan mo, iwan mo, at saka ka magsimula ng bagong buhay. Huwag sa gitna ng kasagraduhan ng inyong kasal. Doon ka magtataksil. Kayo, ano sa tingin ninyo ang tama? Salamat.